sa BPLO, magkakaroon na po kami ng joint inspection. Alright. Salamat po, Dr. Antonieta Inurbalable, Madam. Salamat po, Madam. Opo, maraming salamat din po. Samantala, Tol Rafi, balikan natin yung ordinansa ng General Mariano Alvarez sa Cavite, yung kanilang sticker policy, sticker Sa mga motor. Yung motor, pati yung aso yata, lalagyan mo ng sticker sa noo. Walang sticker yung aso, huliin. huliin. Babae ng dog pound. Kailangan lagyan mo ng sticker yung aso Tapos sa noo. mukha ni Mayor. Mukha nang nakalagay, di ba? Si Mayor. Malapit na eleksyon, tama siguro. Para lahat ng kaso gagala-gala, nakikita yung mukha ni Mayor doon. Makakausap po natin si Attorney Edward Orden, ang hepe po ng Law Division ng DILG. Magandang hapon po, Attorney Sir. Hello sir, magandang hapon po sa inyo. Alam ko, sir, pag ginawa pong ordinansa, ang isang batas po sa mga bayan-bayan o sa city, ay legitimate ho ito. Pero ang tanong ho natin, ito pong paglalagay, nauuso na naman ngayon, pagbibigay ng mga sticker sa mga bisikleta, mga motorsiklo, pati aso, kailangan i-rehistro na rin, tig-100 piso. Makatarungan po ba ito, Attorney Orden? Okay po, siguro po, before we could definitely directly attack the ordinance, siguro po, babasihan ko lang po muna yung mga statement tungkol po dyan sa mga sticker. Hindi ko pa po nababasa yung ordinansa. Ano po? Nonetheless, while it is true that LGUs have this revenue-raising power which they can enforce through enactment of an ordinance, siguro po dapat din tignan ng DILG or ng higher sanggunian reviewing the revenue ordinances kung ito po ba ay naaayon sa local government code na pwede nilang ipataw. Yun po yung unang-unang basic. Kung ito po ay wala sa kapangyarihan nila na ipataw, null and void po yung kanyang ordinansang po yan. So how do you go about that, Attorney Orden? Paano ho mapipigilan ito? Kaya yung nagre-reklamo yung mga tao, nakarehistro na raw sa LTO yung motor, Tol Rafi, Attorney Orden. Bakit kailangan pa ng sticker? Number 2, wala naman daw sila sa subdivision na kailangan mo ng sticker, which is understandable for security reason, para hindi basta-basta kung sino-sino papasok sa subdivision na yon o sa village. Ito naman daw bayan naman daw. Tapos number 2, pati yung aso na wala namang kinalaman sa mundong ibabaw na ito, kailangan mo lagyan nyo ng sticker o kailangan mo i-rehistro, Attorney. Okay po, medyo po sa offhand po na nakikita ko, hindi ko pa po nababasa nga po yung sinasabi niyong ordinansa, yung the nitty-gritty details of it. Ngayon, sa akin pong pananaw, medyo po merong konting excesses. Doon po sa bagay na yon. So, ang pakiusap po sana, doon po sa nagre-reklamo sa inyo, kung pwedeng humingi sila ng kopya ng ordinansang yon or mag-secure sila ng copy, idalin po nila dito sa amin so that we can call the attention of that municipality to revisit that ordinance so that hindi naman po ito maging masyadong mapabigat po sa mamamayan nila. Alright. Well said. Isa pa, pahabol na lamang, Attorney, ano po? Yes, sir. Yung paano naman dito sa may Bulacan na Tol Rafi, yung mga bus na dumadaan daw dyan sa mga bayan-bayan sa Bulacan, dito sa MacArthur, kailangan din daw may sticker dyan, yung mga truck na dadaan. Pero hindi naman sila talaga doon, dumadaan na sila. Meron din daw mga sticker, Attorney Orden. Nire-require ng mga mayor. Nire-require daw ng mga mayor. dinadaan nila. Otherwise, huhulihin ka sa checkpoint, sir. Opo, alam niyo po, sir, naglabas na po ang department po ng mga panuntunan po tungkol po dyan sa mga pass-through fees na tinatawag nila, no? Opo. Kasi po yung mga truck na yan, nagbabayad naman na po yan ng mga annual taxes sa kanilang negosyo. Okay. Now, actually po, we keep reminding these LGUs, and in fact, we have already collated itong mga LGU na nagbabiolate na po nitong mga DILG MC namin. And the legal is already studying the matter of filing. Kung hindi po nila babawiin yung kanilang mga ordinansang yan at the soonest possible time, talaga po mapipilitan po kami mag-file po ng kaukulang kaso para po tigilan po nila yan. Sige po, bukas na bukas, Attorney, bibigyan ho namin kayo ng kopya at sasamahan po namin yung mga nagrereklamo sa amin, Attorney. Yes po, sige po. Marami pong, hintayin po namin po yan. Maraming salamat po, Attorney Edward Orden ng DILG Legal Division. Samantala, ito po ang dagdag na serbisyo publiko ng T3 Problemang Legal. Isang dial na lang, ito ang Attorney on Call. Kasama ang isa pang T ng programang ito, si Torny Mel, Attorney. Ano ba ang mga problema ang bisita natin ngayon, Attorney Mel? Sari-sari ang mga problema. Erwin, unahin natin si Mariby, ha? Mariby, ka, iniwan ka ng asawa mo, 5 anak mo, 42 years old ka, at walang sustento. Tama ba? Yan ang problema.
Ang problema mo, masasagot ng Republic Act 9262. Ito ang batas patungkol sa karahasan laban sa mga kababaihan at sa mga anak. At ang isang uri ng karahasan ay ang hindi pagsusuporta. Kaya kakasuhan natin ang asawa mo, baka makulong pa, hingin natin ng suporta. Huwag na natin pakulong, kunan lang natin ng suporta, Marivi. Okay ba sa yon? Okay na yon. Ha? Marivi, tama yon. O sige, susunod natin. Si Lolo, Mang Catalino Sumotia. Ang problema nito, Erwin, dahil sa wrong spelling sa apelido, ay hindi nabibigay ang benepisyo bilang isang veteran. Tama po ba yon, Mrs.? Kaya wala na hong problema to kasi hindi na hong kinokorte ang pagwawasto ng apelido. Pupunta na lang kayo sa local civil registrar kung saan nahandoon yung original na birth certificate. Taga saan ba ho kayo? Nagkarlang Laguna po. Doon po, pumunta ho kayo sa Nagkarlan, Laguna, sa local civil registrar doon at papalit at iwawasto ng local civil registrar ang apelido ng asawa nyo. Sige po, puho kayo. Ito naman, Erwin, si Noel, ika. Ito, pinagbili ng asawa niya ang anak niya. Kaya gusto niya nang bawiin yung anak niya, kaya lang ang sabi niya, wala siyang pang-reimbursement ng 10,000 na ibinayad nung nagbili. Yan ba ang problema mo? Opo. Huwag mo na isipin yung 10,000 kasi bawal talaga, Noel, ang nangyari dyan. Opo. Baka nga pumasok pa yun sa trafficking in children. Opo. Ang gagawin natin, hanapin mo ulit yung batang yon, yung anak mo, at ang ipapile dyan, petition for the issuance of a writ of habeas corpus. Opo. Para agad-agad makuha yung anak mo. Opo. Okay? Opo. Pero dapat matuntun mo kung nasaan tong anak mo at yung kumuha. Opo. Okay? Sige, okay. Yan, Erwin. Para sa mga ibang may problema at gustong isangguni sa amin dito sa estasyon, tumawag lang po dito sa hotline number namin, 922-5218 at 922-5220. Kapag tapos ng T3, pwede niyo pong i-text sa 0918-983-8383. Yan po. Balik sa inyo, Rafi, Erwin. Alright, maraming salamat po, Attorney Mel Santa Maria. At 9 anyos na bata na mamalimos para may makain at pampagamot ang ama at ate. Dinamayan ng Rescue 5.